farm niya, libre ang bahay niyo, may tirahan kayo doon, libre ilaw tubig, libre bahay, tapos libre pa ang pagkain niyo. Oh. Wow! Subscribe to my channel. Good morning! Ayan. Good morning. Tanghali na po. At medyo tinanghali po kami nagising mga katuwang. Kaya instead na breakfast po kami, lunch na po ang inihanda ni Mama El. Bago kami pumunta doon sa mga tinutulungan po natin mga katuwang. Kaya samahan niyo po kami. Ayan. Happy lunchtime. Magla-lunch na po kami. Ngayon ay ano bang inihanda ni Wednesday. Mama El? Talbos ng kamote. Ayun, talbos ng kamote. Na may tinapa. Simpleng pananghalian lamang po. Talbos ng kamote, ginataang talbos ng kamote na may sahog na tinapa. Tapos medyo maasim. At saka meron po tayong ukoy. Ukoy, yung tawag dyan, dilis. Oo. Sariwang dilis na parinito. Yun, wow. Mainit po ang tanghali natin mga katuwang. Sobra. Oo, sobrang init po. Yan ang problema natin, no? Pagka nagbigay ng ulan, sobra. Yes. Pag nagbigay din ng init, sobra din. Oh, sana naman yung biyaya na ibigay, sobra din, ano? Pero alam nyo, yung biyaya, di lang natin napapansin, sobra talaga yun. Oo naman. Maraming biyaya na dumarating sa atin, di lang natin napapansin. Hindi naman natin hinihingi pero binibigay sa atin. Oo naman. Unang-una syempre yung una na magising ka. Kasi dami-dami na biyaya gustong magising, na yun. di ba? Dami-dami gustong magising. Tama kayo, sa tama kayo. umaga or gabi or whatever, basta natulog ka. So yun, unang-unang blessing siya. And yung hindi kayo nagkakasakit. Blessing na yun. Although may mga pangyayari na nagkakasakit tayo, pero nakaka-recover tayo. Ayan, isa rin ako doon. So, ayun, blessings yun. At pinagpapasalamat natin. Tama. Yes! Oy, mega shout out natin. Sandali yung, ha. Sandali lang. Wait lang. Wait lang. Yun, naalala ko si Jocelyn. Yung bago nating binablog, yung bagong tinutulungan natin. Yung dating tinutulungan ng isang vlogger na hindi na raw sila tinulungan and napadpad sa poder ni Naimir na doon natin siya nakilala, mihingi ng tulong. So, kawawa din naman kasi may sakit na depresyon, may 2 anak, palipat-lipat ng bahay, walang permanenteng hanap buhay. Kawawa din naman yung mag-iina. So, isa yun sa ginagawa po namin makatuwang ng paraan ng aming team na matulungan yung mag-iina na yon. And siya nga pala, may good news, may galab shout out doon sa isa nating katuwang. Hindi ko lang mawari kung saan sa abroad itong si Ma'am Grace. Pero ito parang malayo. Oo, parang gano'n. Yes. Si Ma'am Grace. Sa Pangasinan. Wow. Sa Pangasinan. So, sabi sa akin, nung mag-message sa akin si Ma'am Grace, ay i-offer daw natin doon sa mag-iina ni Ate Jocelyn kung papayag doon sa farm niya. Libre bahay, libre pagkain. Marami lang siyang mga alaga doon na hayop. Pwede rin siyang magtanim doon mag-alaga ng hayop. Pupuntahan natin si Jocelyn. Tingnan natin kung papayag siya sa offer natin. At kung pumayag, iatid natin sila. Mag-iina sa Pangasinan. Ang problema lang, nag-eskwela yung mga bata. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi na pwedeng i-transfer ngayon. Kasi ilang linggo na lang tapos ng school year Para sa next school year. Next school year. So, maaaring mangyari yan. Dapat tapusin na yung school year ngayon. Doon sa 2 anak niya. Anyway, kakausapin natin si Jocelyn kung papaano natin sila matutulungan. Sana pumayag siya para na rin sa kanilang future. Lalo doon sa mga anak niya. Kasi nga ganyan yung Magandang pagkakataon na yun. Na magkaroon sila ng libreng matitirhan, libre bahay. Siyempre kasama na doon ang ilaw tubig. Pagkain nila libre. Sipag lang sila doon, mabubuhay sila mag-ina, no? Yes. Puntahan natin yung
mag-iina. Ayan. Tara, kain po tayo mga katawang. Ito yung inihanda ni Mama El. Ginataang talbos ng kamote, tapos sa prinitong ukoy. Ayan. Medyo lang shout out sa lahat ng mga sponsors. Sa mga katawang natin abroad. O siya nga pala, kanina nag-message sa akin si Ma'am Cristina Baltasar of USA. Baka Sabado andito siya sa atin at meron tayong mga gagawin dito, no? Katulad ng pagdati, ang ginagawa niya pagtulong, may mga pamilya tayong pupuntahan, may mga bibigay tayong tulong para sa kanila. Yes! Si Ma'am Cristina Baltasar of USA. Ayan. So yun. Saturday, kung di ako nagkakamali, yun yung nasabi niya sa akin sa message niya kanina. So, ingat po sa biyahe, Ma'am Cristina Baltasar of USA. Ayan. Kain po tayo, mga katawan. Yes! Pray na. Punta natin, balikan natin dito si Ate Jocelyn. Galing kami doon sa, sabi paglilipatan nila doon sa bodega. Wala pa sila. Kaya sigurado ko nandito pa sila. Pero may pinto niya. Andito pa sila sigurado. O si Naimir na naglalaba. Naimir na. Punta kami kay Ate Jocelyn. May good news kami para sa kanya. May good news kami para sa kanya. Kumain ka na? Alas 12 na. Ha? Tinatapos-tapos ko muna ito. Dito muna kami ha. Naimir na ha. Kay Jocelyn. Si Ate Malo. Wala pa si na Ate Malo. Wala pa yung kanyang hauler. Wala pa yung hauler ni Ate Malo. Sana andito pa. Mag-iina para makausap natin. Ate Jocelyn. Ay, sakto. Andito sila. Alas 12. Ha? Ay, sakto. Sakto ang dating namin. Ate Jocelyn. Saktong-sakto ang dating namin. Makain po tayo. Ay, salamat. Tuloy na kami? Tuloy na daw tayo. Joke lang. Kain na muna kayo. Mamaya na tayo. Tapusin nyo muna kinakain nyo. Tapusin nyo muna, Ate Jocelyn, pagkain nyo. Mainit po. Ha? Mainit. Mainit ang? Nagsigang po ako ng upo. Sigang na upo. Masarap. Meron pa muna kami dito. Tinapay, merienda ng mga bata. Ang mga kabawas Oo. ng tinapay. Oo. Saan yung dalawa kumakain? Dalawang anak mo? Ayun po, kain po sila. Ay, nagtago pa. Ilan na ba itong mga anak mo? Ilang edad na nito mga ito? 11 po yung panganay ko po. 11. Plus 8 po yung bunso. 8 yung bunso, babae. Okay, mahiyain pala itong mga to. Nagtago po sa likod. Ito yung panganay mo. Opo. Yung bunso mahiyain. Yung 8 years. Anong grade na ning? Grade 3 po. Grade 3 yung panganay. Hindi po, yung bunso ko po. Yung panganay ko po, grade 5. Hindi. 8 years old, grade 3 na? Opo. Nag-8 po siya noong August. Okay. So 6 years old nag-grade 1? Opo. Magaling. Parang ako 5 years old na grade 1. Ganun pag matatalino. Opo. Hindi, nung 8. Nag-grade 6 ako, 9 years old eh. Ayaw po. Ganun na matatalino, ganun kami. Ganoon po yun. Ha? Samantalang ikaw yata, parang 9 years Hindi old. po 6 years old din po Parang ako po noon. yata. Sabi 9 years 6 old. years old po ako 9 years old ka daw nag Mali grade po 1. yun. Mali po yun. 9 years old raw ito nag grade 1. Sabi ni Mama El. Hindi naman Mama Elian chika mo kay Tito. Kaya palang ganitong nangyayari ay. Hindi Ate Jocelyn. Napadaan lang kami. Napadaan. Kasi, Ikaw na magbalita. may good news po kami sa inyo. Opo. Pero, yung good news na po yun, ikaw pa rin po ang mag-decide. Magdedesisyon. Kasi ganito yan. Message sa akin, yung isa sa napakabait na tumutulong sa atin. Hindi ko lang matatandaan si Ma'am Grace kung taga saan to sa abroad, kung saan sila nakatira sa abroad.
Pero meron silang malaking farm sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang sabi sa akin ni Ma'am Grace, kung gusto nyo raw, doon kayo sa farm niya. Oh. Sa farm niya, libre ang bahay nyo, may tirahan kayo doon, libre ilaw tubig, libre bahay. Tapos, libre pa ang pagkain nyo. Oh. Ay, ang ganda po. Oh, di ba? Siyempre, sagot pa niya rin yung pag-aaral ng mga bata. Ay, hindi naman niya sinabi. Ay, di ba? Hindi naman niya sinabi. Baka pangunahan natin naman yun si Ma'am Grace. At ang sinabi lang sa akin, ang usapan namin, kung papayag ka raw, siyempre, ang mangyayari, hatid natin itong mag-iinang ito doon sa Santa Barbara, sa Pangasinan. May farm doon si pamilya yata ni Ma'am Grace, o siya mismo, sa kanya yun. May mga alaga siya doong manok, yung mga itik ba yun? Yung, tapos may bahay doon. Libre bahay, libre ilaw tubig, tapos libre pagkain. O, sagot niya yung pagkain ninyo. Di ba? Nagpapasok pa po sila. Yun na nga iniisip ko kanina. Di mahinto po sila. Tama. Kasi hindi man na po pwede yung i-transfer. Correct, tama. Tatapusin mo nga. Anong buwan ang buwan ngayon? April po ang magtatapos. Oh, ay halos isang buwan na lang mahigit, no? Halos isang buwan na lang mahigit. More than 1 month, 2 months pa. March, April pa po eh. Oh, ay kung Kaya lang may nanay pa po ako na pinagtataga pupuntahan sa yan lang. So, inaalagaan mo pa yung nanay mo. po. Yung kapatid ko pang nag-aalaga. O, wala Kaya palang pag problema. namiss ko po siya, nawi po kami. Yan lang. Yun nga po yung inaano namin na ikaw naman po ang Pero gusto ko mag-decide. Oh, ikaw naman. Tama sabi ni Madam Reyna. Ikaw ang magdidesisyon. Isa-suggest lang namin sa iyo to. Suggestion lang naman ni Ma'am Grace. Tapos sinasuggest namin sa iyo to, pinapaabot lang namin sa iyo yung gustong ipaabot sa iyo ni Ma'am Grace kasi naawa siya sa inyo ng sobra-sobra kasi nga yung buhay ninyo mag-iina, no? Na palipat-lipat kayo, wala kayong permanenteng bahay, wala ka rin permanenteng hanap buhay, pero nagpupursige ka sa buhay, no? Kaya iniisip ko pa po pag nag-high school na po yung nanay ko, sa grade 5 na po siya. Isang taon na lang baga po, ay di yung pamasahin niya tsaka baon sa school. Ay hindi katulad ng elementarya, kahit wala pang baon, hindi naman mamamasahin. tama, oh. Ay dito mamamasahin na tricycle. Oh, yun. Pag-isipan mo rin. Pag-isipan mo rin kasi kung ang inaalala mo lang yung nanay mo na nandito, na lagi mong mamimiss, kung ako nasa kalagayan mo, hindi ko naisipin yun. Kasi unang-una may kapatid naman ako nag-aalaga doon sa nanay ko. Tsaka magandang oportunidad po. Oh yes, tama ka Ate Lalo Jocelyn. na sa mga bata. Oo, magandang opportunity. Magandang opportunity yun. Unang-una yung tutulong sa'yo, sobrang bait nun ni Ma'am Grace. Nakita niya yung kalagayan yung mag-iina, kaya gusto niya, kupkupin niya kayo doon sa bahay niya, doon sa farm niya. Ang bilin lang niya, sana tulungan niyo rin doon sa pag-aalaga ng mga nandun ng mga manok, di ba? Tingin-tingin kayo doon, di ba? Doon sa itikan niya. Yun ang hilig ni Ma'am Grace kasi parang mahilig siya mag-alaga ng mga hayop sa farm. Oo. Ngayon, di naman niya sinabing mag-aalaga kayo noon. Di naman niya sinabi. Siguro, siyempre kapag ka nandun kayo, magtitataga, tingin-tingin na rin lang kayo, di ba? Libre naman lahat doon, may bahay. Libre sa lahat, no? Tapos papag-aral na rin po. yes, Kasi so, wala tsaka naman farm, hinahanap yes, tsaka farm yun. Pwede kayong magtanim-tanim doon, di ba? Opo, Mag-alaga ng hayop. Baka pag pag nag-anihan, pwede mo nang ibenta. Oo. Diskarte na lang po. Alam na yan ng Ate Kasi kung Jocelyn. dito baga po, Walang opportunity para sa wala kanila. ka po talagang, kaya nga po ikaw po yung mag-design. May lumalapit na opportunity. Hindi po yan agad-agad madidesisyonan. Pero ikikwento ko muna po kay Pastor. Kay Pastora Brenda. Ikikwento ko muna. Kasi sila yung nag-aano sa amin. Tumutulong. Tama ka. Isa po sila sa tumutulong sa amin. Sabihin mo kay Pastora Brenda, may mabait na taong nakapansin sa inyo at naawa, gustong tumulong sa inyo mag-ina. Libre ang bahay. Sana nga
sa Santa Barbara, Pangasinan. Libre bahay, libre pagkain. Yung malibre ka lang sa bahay, tapos malibre ka pa sa pagkain. Napaka-ano na yun. Diba? Napaka-bless na po. Oo, maraming... Taong nagugutom. Yes, yung wala kang bahay, mag-rental ka. Napakahirap nun sa isang tulad mo nang walang hanap buhay. No? May dalawa ka pang anak na binubuhay, pinakakain, di ba? O, may offer na ganon, isang malaking opportunity. Kung sa akin, ganang akin, Ate Jocelyn. Totoo po talaga yun. So, pag-isipan mo rin. And, nga lang, syempre, mapapalayo ka dun sa nanay mo. Di ba? Yung nanay mo naman, nasa poder naman ng kapatid mo. Syempre, di naman pababayaan yun. Ang isipin mo na lang, syempre, ito suggestion ko sa iyo, yung kalagayan ng magiging kinabukasan ng dalawang anak mo. Yun po ang unang-una. Tama, oo. Lalo, syempre, solo buhay ka, single parent ka, no? Magiging kawawa sila kapag yung mga ganitong opportunity ay palalampasin mo pa. Kumbaga may lumalapit na opportunity para sa future ninyong mag-iina. So, bakit hindi mo subukan? No? Wala na mawawala. Sabihin naman ni Ma'am Grace, kung hindi mo magustuhan, willing naman siya. Pauwiin ka niya. Pahatid ka niya rito. Kasi naman po ang hindi makakagusto sa ganun. Di, ibig ko sabihin, pag hindi mo nagustuhan sa kanila, bawa, pagpunta mo ron, hindi mo nagustuhan, Kuya Efren, pakisabi kay Ma'am Grace, hindi po namin kaya rito. Wala po ditong internet. Wala pong TV malaki. Wala pong rep. Oo, wala po ditong mga marites. Hindi ko po kaya. Wala po ditong Wala pong problema kasi yun. naalala ko yung mga katulong. Pag umaalis sa mga kasambahay, pag umaalis daw sa amo nila, ang rason daw walang TV. Noon yun Tapos lately, wala daw internet. Di ba? Oo. Kami wala naman po. Si Ate Jocelyn Wala naman. rin kaming cellphone. Walang cellphone, walang internet. Pang internet kung wala namang cellphone. Tama, oo nga. Oo. So, pag-isipan mo rin. No? Hindi naman po minamadali yan. Oo. Habang Maintindihan naman ni Ma'am Grace na ngayon ay February. March, April, tapos na. So pwedeng after ng school year nito, itong taong ito ay pwedeng pumunta kayo doon. Oo, ngayon hatid namin kayo ni Madam Reyna. Oo. Hatid namin kayo. willing kami lagi. Oo, Santa Barbara. Di ko pa na Santa Barbara yan. Ang alam ko Santa Barbara o si Panganiban. Yung Kaburan, yung Kaburan. May Santa Barbara pala doon sa sa Pangasinan. So, ganun ang gagawin natin, ha? Kanina po, anong sabi? Ma'am Grace, pasalamatan mo si Ma'am Grace. Naglo-loading si Ate Jocelyn. Ay, akala ko hindi. Naglalaro na kasi sa isa. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Efren, tsaka po sa inyo, tsaka po kay Madam Grace po. Nagpapasalamat po ako sa magandang oportunidad po na iniaalok po ninyo. Salamat po. Siguro po ay sa bakasyon pa po siguro. Yeah, pag-isipan mo. Tapos babalikan ka namin ng Sunday afternoon, katapos ng misa ninyo dyan sa church ni Pastora Brenda, kung ano magiging desisyon mo. But definitely, ang kinoconsider niya ngayon is mapabuti yung kalagayan ng mga anak niya. Kinoconsider din niya yung offer ni Ma'am Grace. Ang medyo alanganin siya doon sa nag-eskwela pa yung mga anak niya. Pero kung siguro sasabihin ni Ma'am Grace na okay, payag naman ako. Anytime basta pagsabi lang sila o pagka-graduation ng mga anak niya pagkatapos ng school year na to, edi hatid na namin kayo doon. O, di ba? Di ba, Madam Reyna? Opo. So, ganun ang gagawin natin. Ate Jocelyn, sabihin namin kay Ma'am Grace na okay naman po ang offer niya sa inyo. Malaking opportunity para sa inyo mag-iina ito. Hello! Anong pangalan mo? Ha? Yellow. Yellow po. Hello, dilaw. Yan ba? Pangalan niyo Yellow talaga? Yela. Ay, Yela.
Yela. Yela pala ito. So, ganun na lang, Ate Jocelyn. Ha? Naglinis nga po kami katatapos lang na. O, punta kami doon sa paglilipatan nyo. Baldi May, po kami kanina. naglinis kayo. May ano na, may pintuan na. Opo. Ginawa ng asawa ni Kami Pastora. kanina Para po bukas. Bukas kayo lilipat? Opo, bukas na Okay, po. okay. Para po, para Makalipat na. So, sa Sunday, Doon na kayo pupunta. ay pupunta po kayo ng Oo nga pala. Oo. Sige po. ay kibalita lang. Ikibalita kami. Tapos siyempre yung desisyon mo kasi that time nakausap mo na si Pastora Brenda. May siyempre sasuggest mo sa kanya. May suggestion din naman si Pastora. Consider mo yung mga suggestions, no? Tulad ng sinasabi namin sa iyo, Ate Jocelyn, no? Para sa iyong at sa iyong mga anak yon, no? Ganun tayong mga pagkamay pamilya na no? Kung saan mabuti, kung saan mapapabuti ang pamilya, no? Lalo may mga opportunity ganyan. Sabi nga niyan, tawag doon, grab the opportunity. Yes. Minsan-minsan lang daw kumatok yan Pagpalampas. Di ba? Lahat naman po tayo may opportunity. Yeah, Hindi lang so, po kasi nakikita niyo. Kaya so ako nga tawag diyan papasalamat doon sa mga taong opportunity kumakatok sa kanilang pintuan. Maraming mga kababayan tayo naghihirap sa buhay, may diskarte pero walang opportunity. Di ba? Kaya po yung iba, Patuloy na naghihirap. yung iba nga po pumupunta pa ng ibang bansa. Hinahanap yung kanilang opportunity, hinahanap yung kapalaran nila sa abroad. Pero itong mga ganitong opportunity, andito lang sa atin, no? Kaya yung sabi nga niyan, opportunity plus ability equals money. Loading ako. Loading din sa Madam Rena. Tatandaan mo yan, ha? Okay. Opportunity plus ability equals money. Huwag mo kalilimutan yun. Lalo yung money. Kailangan ng tao yan. Yan ang dapat magkasama. Yan ang dapat laging magkakasama. Opportunity and ability. Kasi kahit anong abilidad meron ka, wala ka namang oportunidad, wala pa rin. Kahit anong abilidad meron ka, wala kang oportunidad, wala pa rin. Dapat laging magkasama yan. Abilidad at oportunidad. Oportunidad at abilidad. Tama. Money. Ay, talaga na. Siyempre, money. Wag mo kalilimutan yan. Loading, searching. Nawala ng gutom. Nawala ang gutom. Ang galing. Ako natutuwa sa mga taong tinutulungan natin. Pagka yung simpleng bagay na yayain ka lang o sabihin lang na kape po tayo, tubig po, gusto niyo pong tubig o kahit ano na lang pwedeng ialok, nakaka-amaze. Ganyan man po ang mga Pilipino. Pero konti lang. Hindi sila Ganun po. Kasi sa dami ng pinupuntahan namin ni Madam Reyna, may mga tinutulungan kami. Hindi nga sila magpasalamat kundi pa namin tinuturuan. Pagpasalamat kayo kay ganito doon sa mga tumutulong. Tsaka pa lang magpapasalamat. 'Di ba nakakawalang yun, nakakapanghina, 'di ba? Nakapanghina. Kaya natutuwa kami sa mga tulad mo, Ate Jocelyn, na marunong, no? Marunong. Napayak naman po ako. Saka hindi demanding. Magaan po ang duha ko. ang Diyos, Ate Jocelyn, lagi mong tatandaan. Hindi yan tawag doon. Hindi yan magiging maramot sa mga taong mabababa ang loob, no? Yung mga kasi kahit anong hirap natin, magagawa rin natin tumulong sa mga simpleng bagay, tulong na yun, di ba? Yun lang, may dumating, iyain mo ng kain po tayo, kahit alam mo nang kapos na kapos yung pagkain, di ba? Sabihin mo kape po, pero wala namang kape. Pero at least, bukal sa loob mo. Alam mo po oo. kasi yung pag haalokin ko lang ay parang takitan tao. Pero pag bukal po talaga sa loob mo, ramdam na ramdam po tama. Diyan na po kayo. Oo. Ano po ako ay iyak ko yan. lahat na lang ano po kasi ako, yung iyakin po ako. Kahit pelikula po iniiyakan ko. Pag may nakakaiyak, nakikita ako Talo sa ka ni mga
Talo ka ni Madam Reyna. Si Madam Reyna, pag nanood yung pelikula, pag yung bida ay binubugbog, nagwawala din yan. Sinisigawan din niya yung nagbubugbog dun sa bida. Uma-action. Uma-action din yan. Pero pag iyak, Minumura niyan sa yung kontrabida. Hanip ka niya. Bugbugin mo na nga niya yan. Ay, joke kaya lang. gusto ko pong kwentuhan yung masaya. Saya. Ano yun na lang? Ate Jocelyn, ha? Tawa kay Tito. Sinasabi ang totoo, ano? Sige na, ha? Basta't magdasal. Libre ang dasal. Pero, di ba? Ang sabi mo? Wala pong bayad. Yeah, pero may sukli. Pero may sukli. Yun. Dasal. Libre ang dasal, pero may sukli. Yan. Walang imposible sa Diyos, Ate Jocelyn. Walang imposible, lalo kung yung ating pagdarasal bukal sa loob natin, yung hindi pakitang tao. Yung bang pag pumupunta ka ng simbahan, nandun ka sa labas, nagdarasal ka ng taimtim, ba't di mo gawin pumasok sa loob, yung walang nakakakita? Kaya daw nagdarasal yung iba sa labas ng simbahan para makita ng ibang tao na siya'y banal. Mali yun. Ganyan din naman yung... Kaya pakitan tayo. Yes. Mas maganda yun. Sa bahay lang, sa kwarto mo. Magsarak ka ng kwarto, magdasal ka. Lugar po. Ganun. Basta nagsusolo. Yes. Basta, sabi ko nga, nasa puso. Bukal sa puso. Alam ng Diyos yan. Sige, Ate Jocelyn, ha? Dahil alam ng Diyos na talagang ikaw ay nagdarasal para sa iyo at sa pamilya mo. May mga tao siyang ginagamit para tulungan kayo. Tulad nito ni Ma'am Grace, no? Napanood ni Ma'am Grace yung vlog natin, Madam Reyna, kaya nag-message sa akin. Awang-awa siya sa pamilya ni Ate Jocelyn. Gusto niyang matulungan. No? Bye-bye na. Magkaiyakan pa tayo. Iyakan ko talaga. Sige na, bye-bye. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat din. Nagbabay kung kailan palis. Tuloy mo na yung pagkain mo. Alam kong hindi ka patapos. Pero nagsubo-subo man. Kaya nga tuloy mo na yan. Sige na, ha? Ate Jocelyn. Bye-bye. Maraming salamat po kay Ma'am Grace. Salamat po. Salamat po, Ma'am Grace. Salamat po, Ma'am Grace. Nahiya po siya. Mahiyain. Tara na. Ito. I-message ko si Ma'am Grace. Sabihin ko na papasalamat ka. Kinoconsider mo ng yung kanyang offer, yung kanyang tulong. Pero ang sa iyo is sa bakasyon, no? Kasi ngayon alanganin na hindi na pwedeng i-transfer sa eskwelahan, ano? Hindi na po tatanggap. Tinatanggapin transfer. So sayang naman yung pag-eskwela nila. So maaring sa bakasyon, ano? Okay. Salamat. Okay, ha? Bye-bye. Opo, ingat po kayo. Thank you for watching.